Meron po ako isang kasabihan, yung aking PowerPoint. Yan. Meron pong kasabihan sa logic na abuse is not an excuse against proper use. Abuse is not an excuse against proper use. Halimbawa po, marami pong mga tao inaabuso ang kalayaan ng pagpapahayag. People abuse freedom of speech. Kung ano-anong mga lumalabas ngayon sa Facebook, kinakailangan maging discerning tayo kasi talagang batuhan ng putik yung magkabilang panig at dapat alam natin how to sift through doon sa mga akusasyon at kontra-akusasyon. People abuse freedom of speech, but that is not an argument for withholding that freedom from people. Kasi nga, anong sabi? Abuse is not an excuse against proper use. We just have to learn how to be responsible with our freedom. Naniniwala din po ako, marami po mga pagmamalabis. There are many excesses pagdating po sa pagpapractice ng spiritual gifts, lalo na po yung mga tinatawag na sign gifts. Halimbawa nga po ay ang speaking in tongues. At naniniwala ako that it can be dealt with if we go back to what the Bible teaches about speaking in tongues. If we go back to what the Bible teaches on how we could practice it according to the guidelines of the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 14. Kasi nga ho, dapat maging maayos ang ating pagsasagawa nito sapagkat ang sabi nga po sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 14, sabay-sabay po natin basahin, 1, 2, go. God is not a God of disorder, but of peace. But everything is to be done decently and in order. At ang ating pong palalawaking punto sa umaga pong ito, when in order our gifts edify one another, not exalt ourselves. When in order our gifts edify one another, not exalt ourselves. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa mga kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay po ninyo sa amin. And I pray that we will be good stewards of them. Guide us with your wisdom that we may use the gifts in the way you intended for us to use them. Lord, speak to us through your word. Your servants are listening. We glorify you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Alam niyo po, dahil po sa ang haba ho nung binigay sa aking kabanata, ngayon pa lang po, magpapatiuna na ako na baka mag-overtime tayo. So kung meron po kayong ka-date, i-text na ninyo. Malilate po kayo. Kapag may reservation po kayo sa restaurant, magsabi na po kayo. Sapagkat baka lang mag-overtime po tayo. But that is not an abuse. Talaga lang humahaba talaga yung ating kabanata, no? Napag-aralan na natin so far na ang Iglesia ng Corinto has been misusing the spiritual gifts. They were more focused on the sensational or the sign gifts rather than on serving with the gifts. Para ba nakakaroon tuloy ng payabangan pa, ako nakapagsalita sa ibang wika, ikaw hindi ka nakapagsalita sa ibang wika. Para bang they believe that those who were gifted with the sign gifts, those who could speak in tongues, were more spiritual than those gifted with other gifts like the service gifts. At yan din problema ngayon. Problema din po ngayon. Na po, we prefer gifts that are publicly displayed rather than gifts practiced behind the scenes. Ulitin ko po, minsan nabibigyan din natin ang mga kaloob na tumatayo sa harapan po natin at hindi po yung mga kaloob na nasa likod lang. No, yung mga hindi natin nakikita. For example, sa tech booth, napapansin lang naman natin ang tech booth kapag may feedback at kapag naghang yung PowerPoint.
Pero kapag maganda naman, tumakbo, sana naman, pasalamatan din naman natin sila. Sapagkat kung wala sila, wala rin namang, kumbaga, hindi rin magtatagumpay kung sino man ang nagsasalita sa inyong harapan. And then the Apostle Paul wrote 1 Corinthians to correct those abuses. At basahin po natin ang chapter 14 verse 1, 1-2 go. Pursue, love, and desire spiritual gifts, and especially that you may prophesy. Napag-usapan na yung 1 Corinthians 13 at ang utos po sa atin is to make it a lifestyle to pursue love. In other words, the motive for practicing our gifts is love. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos. Sabi nga ni Paul, even if I speak in tongues of angels and men, if I have no love, para lang akong maingay na batingaw o kampana. Kinakailangan po kasi that we are to use our gifts in a sacrificial way and not in a selfish manner. Ang ating pong mga kaloob ay ibinigay upang tumulong po tayo sa iba. Hindi po itaas ang ating sarili. Sabi nga po rito, a spiritual gift is given to each of us so, we can help each other. Now, gusto ko lang po munang linawin kapag po nababasa yung salitang desire spiritual gifts. May mga nag-aakala na ang ibig sabihin po, pwede kang mamili dun sa mga kaloob tapos kapag dinisere mo yung mapapasaya yun. No, they thought that it means they can pick and choose which gifts they can have. Pero gusto ko po linawin na ito pong sulat sa Korinto ay sinulat hindi po sa individuals. It was written to the church as a whole. So nung sinabing desire spiritual gifts, it is a command to the church as a whole. It means, ang sinasabi po ni Pablo, that we are to put more emphasis on exercising the gifts to build others up. Nang ating pong pagbibigay diin sa pagsasagawa, paggamit ng mga kaloob ng Espiritu Santo, kapag isinaayos natin ang paggamit nito, we will edify one another. Ang edify po, ang ibig sabihin, build up. That when we exercise our gifts orderly and properly, we will be building each other up. Hindi po para itaas ang ating sarili, kundi itaas ang Panginoon at paglingkuran ang ating kapwa. Now, dito po sa 1 Corinthians 14, Paul focused on the most abused spiritual gifts in the Corinthian church. Yung nga po, yung speaking in tongues. Now, alam po ninyo, pag gaya ng aking nabanggit na yata rito, na ito pong Corinto ay isa pong tinatawag na port city. At kapag po nagpupunta po yung mga sailors, mga seafarers, dyan po sa lugar na yan, they go to Corinth for an R&R. So marami pong red light district, mga prostitutes dyan po sa Corinth. At kapansin-pansin na marami din po mga templo doon. Pagtataka, no? A very immoral place and yet a very religious place. Parang tayo sa Pilipinas. We are the first Christian country in Southeast Asia, but we are second most corrupt in Asia. At ang sabi, kaya lang daw naging second kasi naglagay tayo para hindi malagay sa number 1. Nakalulungkot na yung ating pananampalataya ay hindi nakikita sa ating pamumuhay as a whole. Naalala ko, mabanggit ko lang po, no? Wala naman tayong kinakampihan, pero nung nagkapalitan ng Senate President, umulan ng verse. Umulan ng verse sa Senate, nakikinig ako Umulan ng verse. Kalob-lob ko, kahit na nung banggit ninyo na kayo ay religious, tinuruan kayo ng magulang ninyo, na may impyerno at may langit, tatandaan ninyo, maniniwala lang ako na inosente ka kapag pumirma ka ng bank secrecy waiver. Yun ang pinaka-ebidensya. Nakalulungkot na tayong reliyosong bansa,
Bakit hindi nakikita yung ating pananampalataya? Nakakalungkot, no? Kaya kailangan natin mag-pray pang patuloy para sa ating bansa. At doon sa Corinth, meron isang templo ni Aphrodite. Na ang mga naglilingkod ay tinatawag pong Hyrduli, sacred prostitutes. At sa pamagitan ng pagsamba mo gagamitin mo sila sa pagsamba kay Aphrodite, you will have sexual relations. Bakit, kapatid? Nasira na? Okay. You will have sexual relations with the prostitutes, the Hyrduli, in order to worship Aphrodite. At alam niyo, isang ginagawa ng mga Hyrduli, nagtatangs sila. Kaya lang, that is a counterfeit tongues. Kaya kinakailangan linawin din ni Pablo para hindi ho nila, kumbaga, makita nila alin yung counterfeit at alin yung genuine. Tapos yung genuine, ina-abuse pa nung mga taga-Korinto. Ang sabi nga po rito sa verse 2, for the person who speaks in a tongue is not speaking to people but to God, since no one understands him, he speaks mysteries in the Spirit. The word tongue, pag tinignan nyo sa Greek, glossa, speaking in tongues, glossolalia, ang ibig sabihin po niya, simple lang, language. Language. Ang ibig sabihin, yung wika, ako naniniwala, ang speaking in tongues ay isa sa mga gifts na maaaring hanggang ngayon ay nandito. Kaya lang, kinakailangan po na ayusin natin ang paggamit. Now, yung tongues po, yung talagang speaking in tongues or speaking in languages, yung po language is a known language. No po? It is a known language even if the one speaking in tongues do not know how to speak it. Ano ibig sabihin? Halimbawa po, sa tinagal-tagal ko na pong asawa si Ellen, hindi ako natuto talaga mag-Ilocano. Hindi talaga. Hindi ko alam kung bakit di niya ako pinagtyagaan turuan, baka para madali ako ibenta pag nandun ako, at hindi ko mahalata kung ano yung pinapakain sa akin, kung ano ba ito. Di ba? But seriously, hindi rin ako matyagang mag-aral ng language. Now, hindi ako marunong mag-Ilocano. Pero kung ako po yung mag-speaking tongues at ang binigay ng Panginoon na wika sa akin, Ilocano, I could speak in fluent Ilocano even if I don't know how to speak Ilocano. Okay? Ang alam ko lang naman ho kasi, mangantayon. Yun lang ho alam ko. Napakahalaga ho nun. Hindi ka magugutom pag alam mo mangantayon. Pero yung mga labisi kayo, baloy, hindi ko alam yon. Alam ko lang ay magandang gabi bayan. Yun ang ibig sabihin nun. So yun ang tongues. Language. Language. For example, hindi ka marunong mag-Chinese. Pero ikaw ay nag-speak in tongues and ang binigay sa iyong wika ay Chinese. Makapagsalita ka ng fluent Chinese. Alam ba, shuri-shuri, kwaila, ano po yon? Baka na-murder ko, pasensya na sa talagang Chinese. Pero ang ibig sabihin nun, happy birthday to you. Language. Ang interpretation naman is that hindi siya marunong ng wika na yon, but as the Spirit enabled him, he can translate it into the language that can be understood. You know, yung pagkakaiba ng speaking in tongues or languages at saka interpretation of tongues. At nasa Bible po yan. Kasi ang sabi po, nung bumaba ang Espiritu Santo at napus po sa mga alagad, kasama po yung iba pa sa upper room, ang sabi, they spoke in different tongues as the Spirit enabled them. And then in verse 6, ang sabi, when the sound occurred, a crowd came together and was confused. They heard them speak in tongues, and notice this, each one heard them speaking in his own language. So yung speaking tongues, hindi po garbled. Hindi po mga salita na pahalo-halo na kung ano-ano. It is actually language, wika. Now may mga nagpapalusot dito that they try to set a distinction between yung speaking tongues sa Acts at saka yung speaking in tongues sa 1 Corinthians. But I think, personally, it is an artificial distinction. So kung paano pinractice, kung ano yung uri ng tongues sa Acts, yun din ho yung uri ng tongues na binanggit sa 1 Corinthians. Now dito makikita natin sa 1 Corinthians 14,
that the Apostle Paul contrasted speaking in tongues with prophecy. Yan ang sabi po rito. Now, ang prophecy dito po sa kasalukuyan, I believe it refers to preaching. Dalawa po kasi, as I've taught my Old Testament prophets class sa Phoebias College of Bible, noong unang panahon, dalawa ang purpose ng prophecy. Dalawa ang tungkulin ng prophets. Ang una po ay yung karaniwang alam natin, foretelling. Foretelling. F-O-R-E. Foretelling. Basically, prediction. Ngayon, mayroon pang isang gamit ang prophecy. Forthtelling. F-O-R-T-H. Forthtelling. Iba yung foretelling, prediction, sa forthtelling, proclamation. At kung pag-aaralan po natin sa ngayon, ang pinakagamit ng prophecy ay forthtelling, proclamation. At ang sabi nga rito, on the other hand, the person who prophesies speaks to people for their strengthening, encouragement, and consolation. So I believe no longer po prediction, but proclamation. Now, pinagkumpara nga ni Pablo yung dalawa. The person who speaks in a tongue builds himself up, but the one who prophesies builds up the church. I wish all of you spoke in tongues, but even more that you prophesied. The person who prophesies is greater than the person who speaks in tongues unless he interprets so that the church may be built up. Now, dahil po dito, nandiyan pa po ba kayo? Na-text nyo na yung kadate nyo. Malilate ako. Meron po kasi mga naniniwala na this justifies. No? Kasi binanggit nga dyan who speaks in a tongue, di ba? He builds himself up. May mga naniniwala po na ang isang gamit ng tongues ay yung private prayer language. Pag mag-isa ka, magtatangs ka, yun yung panalangin mo. May mga naniniwala po sa ganon. I respect that. It may be a possibility, although hindi ko maintindihan yung katwiran na, kaya nga tongues secret, parang kayo lang ni Lord, code. Sabi ko, alam naman ng mga demonyo, mga language ng tao So, paano meron kang, kahit si Satan, hindi maintindihan yung panalangin mo. No po, dito po, pag tinignan po natin itong verse na ito, it appears na yung salitang builds himself up is used in a negative way. Ang nagsasalita sa ibang wika, sabi ni Pablo, ay itinataas ang kanyang sarili. He was referring to the people who were abusing the gift of tongues. No, kasi nga, remember, the Spirit gave the gifts that we may serve others, not ourselves. Hindi sa ibinababa ni Pablo yung tongues at itinataas yung prophecy, sinabi na nga niya, lahat ng gift valuable sa Lord Parang kung bawat bahagi ng katawan natin mahalaga, ganun din, bawat kaloob mahalaga. So hindi sinasabi na ito mas mataas na gift, ito mababang gift. Kung katawan, tanong ko kayo, anong bahagi ng katawan ninyo ang kung okay lang sa inyong tanggalin? Meron po bang bahagi ng inyong katawan na okay lang patanggal? Tenga, dalawa naman may spare ka. Kamay, tanggalin isa. O lima naman ang daliri mo. Ano man na mawawala sa iyo kung mawala yung kalingkingan. Di ba? The point is, every part of our body is important. Every gift is important. Ang sinasabi lang ni Pablo dito, we are to focus on using our gifts in a way that would build others up and not ourselves. Speaking in tongues, speaking in other languages, is not exempted sa purpose na yon. Pastor, sinabi niya rito, the person who prophesies is greater than the person who speaks in tongues. Well, notice yung huling bahagi. Unless he interprets so that the church may be built up.
may saysay ang tongues para sa lahat kung ito ay may interpret. Pag hindi, sayang lang. To use it, to make it appear that you're spiritual is an immature thing to do. Immature, childish. Sabi ni Pablo, brothers and sisters, don't be childish in your thinking, but be infants in regard to evil and adult in your thinking. Speaking in tongues has to be interpreted in order to edify the church. Basahin na lang po ninyo yung verses 6 to 11, review nyo yung video na to, at piniliwanag ni Pablo na unless interpreted, speaking in tongues will be useless. Parang dati pag may giyera, may tugtog, may ano yan eh, may tugtog yan eh. Kapag abante, iba yung tunog. Tatatalalan, di ba? Kapag retreat, iba rin yung tunog, iba rin yung patutugtugin. Eh kung iba yung bala sa tono o kaya iba ho yung ginamit na pyesa, magkakalituhan. Kaya sinabi ni Paul, if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker will be a foreigner to me. Without interpretation, a church will not be built up by those practicing itong gifts na ito. Because we have to keep in mind that gifts complement one another. Complement, not compete. Complement. Wala hong stand-alone gift. Wala hong stand-alone gift. Kahit na sabi mong, maraming gifting si pastor. Pero, katulad sa basketball, kunwari marunong ako mag-basketball, not one of us is as good as all of us. Kahit na ikaw isang LeBron James, kahit na ikaw isang Michael Jordan or Stephen Curry, hindi mo kayang talunin ang isang buong team. And so, wala hong standalone gifts. And just as every part of the body must work together, so also gifts depend on each other. Again, katulad ng tongues. The one with the gift of speaking in tongues needed another who will interpret it. You may gift of interpretation. And alam nyo, it's not limited to tongues and interpretation of tongues. Even if, sabi ko nga rito, even if you have a pastor who's gifted in teaching, he alone will not be able to carry the whole load of the church. We all need to do our part to minister to one another. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 12, basahin po natin, 1, 2, go. So also, you, since seek to excel in building up the church. Since you're zealous, sabi ni Paul, for spiritual gifts, seek to excel. In what? In building up the church. And again, speaking in tongues can only build the church when it is interpreted. Kaya nga sabi ni Paul, kung nagtatangs ka, mag-pray ka na rin na sana binigyan ka rin ng interpretation. Therefore, a person who speaks in a tongue should pray that he can interpret. We are to pray that God, kung halimbawa may mag-tongues dito, we are to pray that God would provide an interpreter. Either the one speaking tongues or someone else. Ito, tanong. Paano malalaman kung tama yung interpretation? Paano? Kasi minsan may magtatangs. Ako kasi, bago po ako naging Conservative Baptist, ako po ay, yung una kong church ay isa pong full gospel church, charismatic. Okay? At The Works, nag-alala ko, hindi ko makalimutan, isang service namin, biglang may nagtangs. Katapos, tumumba. Tapos may nagsalta, sabi ng Panginoon. Ganun yung una kong church. Na po? So, parang, pag may nagtangs, tapos may nagsalita rito, sabi ng Panginoon, akala namin, yun yung interpretation. It was a message from God. Pero pag tinignan mo yung pagkaka-describe ni Paul, hindi ganun ang tongues.
Hindi po siya, thus saith the Lord. Kasi ang sabi niya rito, I will sing praise with the Spirit, and I will also sing praise with my understanding. Otherwise, if you praise with the Spirit, how will the outsider say amen at your giving of thanks, since he does not know what you are saying? Pansinin po ninyo ang mga salitang ito. Sing praise, praise with the Spirit, giving of thanks. So, if it is properly interpreted, ang magiging interpretation na limbawa ay purihin ng Diyos, salamat sa Diyos, and something along that line. Hindi po yan, thus saith the Lord. I remember reading about it sa book, isa sa nakatulong na book sa akin, para makawala po sa mga abuses ng spiritual gifts. Ay yung pong aklat ni Chuck Smith, na ang title po ay Charisma versus Charismania. Charisma versus Charismania. Hindi ko alam kung nakaprint pa yun o out of print na. At kinukwento niya, kasi ito po yung mga sa Calvary Chapel. Kung alam po ninyo noong mga panahon na, hindi ko alam, Dokle, inabutan niyo ba yung mga Jeprox, yung mga hippie? Kasi inabutan niyo po yun. Hindi naman kayo nag-hippie o Jeprox. Hindi naman. Di ba? Noong mga panahon na yun, mga 70s, nagkaroon po ng titawag na Jesus Revolution. Meron naging pelikula yan sa Netflix Kalimutan ko lang yung title. Ngayon, yung mga hippie, ang nakaabot po sa kanila ay si Chuck Smith. Kaya nabuo po yung Calvary Chapel. At doon kinukwento niya ganito. Meron siyang kilala sa church na may gift of speaking in tongues. At kapag nagtatongues siya, she would speak in perfect, fluent French. Okay? Pero hindi alam niya, kilala niya yung tao, hindi marunong magsalita ng French. At meron siyang kilala na marunong mag-interpret, may gift ng ganon, hindi rin marunong mag-French, pero kaya niyang isalin sa English yung French. Yung tongues. So yun po yung ginawa nila. Nagsalita ho, yung babae yung speaking tongues, and marunong naman mag-French, itong si Chuck Smith, so alam niya, legitimate kasi mga papuri, pasasalamat sa Panginoon yung sinasabi. At nung in-interpret, alam niya na tama yung interpretation, kasi nga, papuri, hindi yung ito mensahe ng Panginoon. Po? Kaya sinasabi rin na speaking in tongues then is intended as a sign not for believers, but for unbelievers. Well, prophecy is not for unbelievers, but for believers. Kasi kwento pa ni Chuck Smith, nung merong nangyari yun, may lumapit sa kanya sabing, bakit merong isa nagsalita ng French, tapos yung isa sinali niya sa English? Anong ginawa nyo? Sabi niya, would you believe that they don't know how to speak in French? And then he shared about what the Bible says about it, and that person became interested in listening more, and he heard the gospel, and he accepted the Lord. And I believe that is a modern-day example of how tongues should be used in the church. When the early church, although ito, kasi sabi, sign to unbelievers. When the early church spoke in tongues, kung titingnan po natin, dyan po sa 1 Corinthians 14, may kinote na prophecy dyan, sinabi po na itong pag-speak in tongues ng mga alagad sa Acts 2, it was a sign to Israel that God has judged them for rejecting the Messiah. So it was a sign of judgment. Kapag, actually, bagamat yun may interpretation, pero actually, speaking in tongues without interpretation is a sign by itself to unbelievers. Kasi nung sinakop sila nung mga pagano, nung mga foreigners, nagsalita ng mga wika na hindi nila naintindihan, bagamat that's not a spiritual gift, pero sinasabi ni Paul, katulad din niya ngayon. Pag narinig yung speaking tongues, it's actually judgment. But prophecy, on the other hand, is primarily for the believers. Although, hindi naman limited sa believers yung preaching, pwede rin makaminister sa unbelievers. Pero always remember, ang pinupoint lang ni Paul dito, only when speaking in tongues is interpreted
that it can minister to believers also. And when properly interpreted, it is a praise or thanksgiving to God. Alam nyo, controversial tong gift na to. Controversial. Kaya kinakailangan, mabuti pinag-aralan po niyo unang Korinto para ma-manage if ever may mangyari po na may ganun sa inyo. Kasi kapag po hindi naayos ang paggamit, magdadala ng kalituhan, at baka po sa halip na makatulong, ay maka-turn off pa sa unbeliever. Sabi, mga siraulo itong mga to. Sabi ni Paul yun. Kaya mas maganda, properly interpreted yung speaking in tongues. Sa nangyayari po kasi ngayon, una, sabay-sabay. Ginagawang requirement. Sabi nila, although with due respect, mga kapatid din naman natin yung mga nagtuturo nun. Sinasabi nila, pag ikaw tumanggap kay Lord, hiwalay pa yung baptism in the Holy Spirit. At kapag ikaw binaptized in the Holy Spirit, you will speak in tongues. Yun ang tinuturo po. Now, tayo po sa CBAP, we believe na yung kapag tumanggap ka kay Lord, hindi subsequent o hindi pagkatapos ng pagtanggap, nung tumanggap ka, simultaneous, kasabay nun, nabaptize ka na in the Holy Spirit. Na maaaring napaliwanag na rin po sa inyo to, pero allow me to explain to you. Buksan po natin ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 12 para lang ma-explain ko yung isang sa tingin ko ay nagiging pag-abuso. Kumbaga, ang isang pag-abuso, nire-require lahat mag-tongues. Kasi yun daw ang palatandaan na binautismo ka sa Espiritu. Pwede kong mapapagod din paliwanag, ang sabi rito sa 1 Corinthians 12:13, wala po sa ating PowerPoint yan, for we were all baptized by one Spirit into one body. Anong sabi? We were, most of us were baptized by the Holy Spirit. Yung po ba nakalagay? Almost all. Yung pa ba nakalagay? For we were, almost all of us were baptized by one Spirit into one body. Yung po ba nakalagay? Ano nakalagay? We were all baptized by one Spirit into one body. Anong purpose ng baptism in the Holy Spirit? To join you in the spiritual body of the Lord, that is the church. Lagi ko sinasabi, halimbawa, FCF. Okay? Tapos GCF. VCF. Okay? Iba-ibang organization. Hindi ko connected ang FCF sa kanila. Subalit, bagamat we are not bound by organizational ties, we are bound by a common life in the Spirit. Kapag pumana ng palatayaan, kahit sa GCF umattend yan, halimbawa, o sa CCF, o sa VCF, at hindi dito sa FCF, kung talagang tumanggap sa Panginoon yan, ikaw tumanggap ka sa Panginoon, iisa tayo sa Espiritu because when we accepted the Lord, we were baptized into one body. Naging magkapatid tayo sa Espiritu, naging konektado tayo sa Espiritu, naging isang katawan tayo. Hindi pwedeng ihiwalay yung baptism in the Holy Spirit doon sa salvation. Hindi pwedeng subsequent. It has to be simultaneous. Kasi kung hiwalay pa, hindi masasabi ni Paul, we were all baptized. Kasi merong hindi pa. Merong nagsalita na ibang wika. At sa kanila, yun ang palatandaan ng baptism in the Holy Spirit. Kung iba-iba yung panahon ng pagtanggap at pag tinanong mo, paano ka makakatanggap? Kailangan mag-fasting ka. Pag iba naman tinanong mo, kailangan mag-repent ka. Pag tinanong mo iba, kailangan i-offer mo sarili mo sa Panginoon. Ano ba talaga ang requirement to be baptized in the Holy Spirit? Iba-iba eh. Sabi ko nga sa kaibigan ko na kabilang sa ganung grupo, ako, Pentecostal siya. Ako, bro, sabi rito sa 1 Corinthians 12, we were all baptized by one Spirit into one body. So the purpose of the baptism in the Holy Spirit is not just to infuse you with power, but to fuse you into the body.
Ito ang tanong ko, kapatid. Let's say, tumanggap ako sa Lord January 1, 2025. Christian na ako, I have the Spirit, but I'm not yet baptized according to your teaching. I'm not yet baptized by the Spirit. Let's say na September 1, saka ako nag-speak in tongues. And by your standards, doon ako na-baptize in the Spirit. Ang tanong ko, kapatid, are you telling me na ako ay Christian, pero nung September 1 lang ako, naging bahagi ng katawan ni Kristo? So lalabas, magkakaroon ng pagkakaiba mga Christian, the have and the have not. Nagbaptize ka na ba in the Spirit? With the evidence of speaking tongues? Hindi pa. Oh, ako na-baptize na. Nag-speak in tongues na ako. Magkakaroon ngayon ng sa halip na papalago ng isa't isa, magkakaroon ng pagmamataas. Ako meron na, ikaw wala pa. Kaya dapat po nating tandaan na yung baptism in the Spirit, hindi yan evidence yan, speaking tongues. Pag tumanggap ka sa Spirit, sa Panginoon, nabaptize ka, binigyan ka ng kaloob, it may or may not be speaking in tongues. Nakakaintindihan po tayo. Meron pa. Kasi nga, dahil nga doon sa pressure, dapat mag-speak in tongues ka, nakakaroon tuloy ng physical manipulation. Kaya tawagin mo, kapatid, sabayan mo lang ako, la 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 la. Okay, dito to, ginagawa mo yun. Sabayan mo, lalabasa, let it roll, para hindi lang mo tuloy-tuloy na magsalita ka na ng ibang wika. That is manipulation. There's a book by Hank Hanegraaff, the title is Counterfeit Revival. At sinasabi doon na may mga, nakikita tayong mga practice na manipulated, may music, may emotional, kumbaga, merong pag-stir up, provocation ng spirit, ng emotion, para, kita nyo, binato lang ng, binato lang ng Amerikana, tumumbal eh. Hindi yung power ng spirit yon. It was due to manipulation. Hindi ho yun ang tamang paggamit. Actually, nag-graduate na nga ibang church sa tongues. Ang ginawa na ho nila ngayon, laughing in the Spirit. At meron pa, growling in the Spirit. Na kapag ikaw napuspos ng Espiritu, tatawa ka ng walang puknat. Kaya may mga church na yung babae ho, kaya yung mga usher may dalang malalaking tuwalya, tapos ho, kapag tumumba yung babae, nagkadagulong kakatawa, tatakpan huli na ng kumot o ng tuwalya para hindi masilipan, kasi nalilis-lisan na siya kakagulong. And if you look at that, is that something in order? Yung ba yung sinasabi ng Bible na tamang paggamit ng mga kaloob, samantalang sinabi, God is a God of disorder. God is not a God of disorder. God is a God of order. At dito sa chapter 14:26, in-explain ni Paul how tongues should be exercised in the worship service. Kasi minsan noon, may nangyayari din ganito, nagpipreach halimbawa yung pastor. Bigla may tatayo sa gitna, nagtatangso ng malakas. Parang, siguro, hindi nakinig yung pastor sa mensahe ng Diyos, kaya magsasalita ang Diyos, He will interrupt yung pastor. Is that the way tongues should be used? Anong sabi ni Paul? Basahin po natin. What then, brothers and sisters, whenever you come together, each one has a hymn, a teaching, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything is to be done for building up. If anyone speaks in a tongue, there are to be only 2, or at the most 3, each in turn, and let someone interpret. But if there is no interpreter, that person is to keep silent in the church and speak to himself and God. At alam nyo, if these guidelines are followed, much of the abuses nowadays will be dealt with. Halimbawa, notice, context to ng worship. Whenever you come together. So, this is how we practice speaking in tongues when the church is gathered together. And notice ang sabi, everything is to be done for building up. If anyone speaks in a tongue, there are to be only 2,
or at the most 3. Ilan? Ilan po? Up to? Bakit po kapag yung iba, kapag gathering po nila, lahat sila sabay-sabay? Yun ho ba ay tamang pagsunod sa sinabi po ng Biblia na paggamit ng kaloob, ng pagsasalita sa iba't ibang wika, ang pagkakasabi po, if anyone speaks in a tongue, there are to be only 2 or at the most 3. And then, tingnan yung sabi, each in turn. Ibig sabihin, sabay-sabay ba? Isa-isa, one after the other. Hindi sabay-sabay, hanggang 3 lang. They will do so one after the other. And then, anong sabi? Let someone interpret. Pag wala nag-interpret, but if there is no interpreter, that person is to keep silent in the church and speak to himself and God. At malinaw ang dahilan bakit may guidelines. Everything is to be done for, ano daw? Because when exercised in order, when we exercise our gifts, we edify one another and not exalt ourselves. Actually, pati sa prophetic gifts, nagbigay din si Paul. Although, keep in mind, it was the early church. So may foretelling pa yan. Pero tingnan nyo, may mapulo tayo. 2 or 3 prophets should speak, and the others should evaluate. But if something has been revealed to another person sitting there, the first prophet should be silent. For you can all prophesy one by one, so that everyone may learn and everyone may be encouraged. Notice, ang sabi niya, and the others should evaluate. The way we practice prophecy now may be different from the way it was practiced then. Kasi sa kanila halo, foretelling, forthtelling. Pero noon pa man, hanggang ngayon, kapag may nagpipreach, ang sabi ng Bible, don't despise prophecies, but, ano daw? Test all things. Hold on to what is good. Stay away from every kind of evil. Kailangan pala, salain natin, tingnan natin sa Bible. Hindi porke nagpapakilalang prophet, sa Diyos na. Ang mahirap dito kasi, yung nga, because, we want to show unity, minsan may mga churches na pinapasok na pati ganitong mga katuruan. Like minsan po, may dumating sa Pilipinas, nakarob po ng orange, yun ang clue ko. Sa isang gathering ng Christian, nandun si Bishop Tindero, sinabihan niya talaga sila. Sabi ni Bishop, pag-isipan niyo mabuti kung talagang nasa Bible yan. Tinanong ko si Bishop, Bishop, did you correct them? Oo, sinabi ko sa kanila. At ito nag-prophesy na to, sinabi niya, magkakaroon daw ng flesh-eating bacteria na magsisimula sa Pangasinan. Dito to specific, Pangasinan. Flesh-eating bacteria. Tapos, sinakyan ng media, may naging balita, yung buong reporter ng ABS-CBN, nakasuot ng PPE, hindi pa uso PPE noon na alam natin, no? Yung panahon ng pandemic, bago pa mag-pandemic to nakasuot siya ng PPE, in-interview yung tao, makikita daw may mga sugat-sugat sa katawan, parang galis. Tapos ang sabi, ito na ba yung katuparan ng prophecy? Actually, nagkamali yung reporter, ang tawag namin sa media, na kuryente, mali po yung balita kasi tanungin niyo si Pastor Lem kung ano yung psoriasis. Psoriasis po yung sakit ng tao. Hindi flesh-eating bacteria. At yung isa naman na pinakita rin nila, may ketong o Hansen's disease, yung tawag na ngayon. Pero dahil sa hindi siya nagtitake ng gamot niya, lumala. Pero hindi pa rin yung flesh-eating bacteria yun. As far as I understand leprosy, correct by pero Doc Lem, it dulls the pain. Kaya pag nasugatan ka na-infect, doon ka na-disfigure, hindi pa rin siya flesh-eating bacteria. Anong tawag sa ganon? False prophecy. Kaya dapat to, test all things. Hold on to what is good. Stay away from every kind of evil. Kasi alam nyo, if we exercise these gifts properly, everyone will learn. Everyone will be encouraged. May iba naman kasi, Pastor, hindi ko makontrol
Nagsasalita si pastor, napatayo ako, tapos nagsalita na ako, la. Alam mo, you cannot say that you cannot control the gifts. Because ang sabi ni Paul, and the prophets' spirits are subject to the prophets. Meaning, you can control your gifts. You can choose when to speak in tongues. You can choose when to prophesy. So, such uncontrolled practice should not be tolerated because the God who gave those gifts is not a God of disorder, but of peace. Again, we will not minimize such sign gifts. We recognize na may posibilidad na mayroon pa talagang ganong gifts sa ngayon. Although may debate ho sa theology about that. Una pong madalas na alam ng tao, continuationism. Ibig sabihin, hanggang ngayon, meron yan. General. Meron naman tinawag na cessationism. Nung nakumpleto na ang Bible, namatay na yung mga alagad, wala na yung mga gifts na yan. Continuationism, cessationism. Subalit, meron ko isang nabasang isang scholar sinabi, meron pang isa pang tinatawag eh. If I remember it right, contextualization yun eh. Sa mga lugar na wala pang Biblia, sa mga lugar na hindi pa nararating ng salita ng Diyos, God can work in a miraculous way, not the usual way that we experience Him. For example, dun sa isang Middle East country na talagang pinapatay ang mga Kristiyano, sinasabing maraming magiging Kristiyano sapagkat nananaginip sila na napapaginipan nila si Jesus at nakakausap nila. At dahil dun, nakukonvert sila. Pero anong paliwanag dun sa stand na yun? Hindi siya cessationism, hindi siya continuationism. Ang sinasabi ganito, ang Panginoon ay maaaring kumilos ng higit pa sa mga bagay na nararanasan natin sa mga lugar na katulad nun. Pero kapag na-establish na yung church, lalo na pag na-translate na ang Bible sa kanila, lalo na kapag lumalaganap ng Kristyanismo, the Lord wins the church, W-E-A-N-S, from such miraculous manifestation. Pastor, di ba maganda nga yun eh. Pag yung meron kang healer, tapos pupunta sa ospital, pagagalingin niya. Hindi ba maganda evangelism? Yung power evangelism, di ba? Kapatid, basahin niyo aklat ni Philip Yancey, Disappointment with God. Ang sabi niya ito, notice Israel, ang daming himala, araw-araw may himala. Pagising sa umaga, may mana. Himala. The miracle of provision. And yet, this country became stubborn. Miracles, sign gifts, tongues, they're not a guarantee na, kumbaga, it's not important in a sense na para patuloy na mag-mature ang church, kailangan palagi may mga himala. Kasi pwedeng, sa halip na lumapalapit sa Diyos, mapatigas pa ang puso ng tao eh. So, ako naniniwala ako doon sa tinatawag na yung concentric manifestation. Na doon sa mga lugar na unreached, doon kikilos ng ganon. And then kapag yung lugar, dumadami ng Kristiyano na establish ng church, the Lord slowly fades away yung ganong mga manifestation. So meron pa, but it's a different thing na. Now, bago ako magtapos, let me just answer this. Kasi hindi pwede lang pasanto, baka tanungin niyo si Pastor Lem eh. Bagay, okay lang po. Sa inyo na lang siya itanong. Sa kanya na lang ninyo itanong. Pero may sinabi rito, as in all the churches of the saints, the women, tinay katabi ninyo. Babae ba yung katabi mo? The women should be silent in the churches. Sana nilagay dyan, silent in the house. But anyway. Dito lang ako nakikinig kayo. The women should be silent in the churches, for they are not permitted to speak, but are to submit themselves, as the law also says. Di ba? If they want to learn something, let them ask their own husbands at home, since it is disgraceful for a woman to speak in a church. Now, given our limited time, let me just say that the context is about order
in the gathering. It is not about the structure of the church. Kung gusto mo ng verse na pag-usapan, kung pinagbawal ng babaeng pastor o hindi, doon tayo sa 1 Timothy 2. But that's another topic for another time. And by the way, sa CBAP, we came up with a policy paper and an explanation sa stand ng CBAP patungkol po sa issue ng mga pastora. Kasi may problema tayo eh. Hindi problema yung mga pastora. Ang problema, may mga churches na matay yung pastor, walang lalaking gustong tumayo, yung asawa ng pastor, ganun na lang ang pagmamalasakit sa church, siya na nagpastor. Would you fault the woman for that? Nagmalasakit na yung tao. Na-meet ko personally. Pero sabi kasi, a woman should have a man over her. So paano yun? Ang proposal namin, number 1, hindi pwede ang pastora na senior pastor, babae. Pero women can function in a pastoral ministry. Although hindi natin tinatawag na pastora, ang tawag natin Bible woman, which is our traditional way of calling a woman worker. Okay? At yung mga churches na may pastora ngayon sa atin sa CBAP, we propose that the regional chairman would at least exercise oversight dun sa church para masabi na may man over her. And the woman should train others para pumalit na sa kanya. Ang sinasabi lang dito, ito. So okay na, ito walang kinalaman sa structure ng church. Ang sinasabi lang dito, ito. Noong unang panahon, ang lalaki nakaupo sa harap, ang babae nasa likod. It appears, kasi notice, married women, let them ask their husbands. It appears that the issue was the wives were disturbing the worship service by asking their husband some questions. Siguro, hindi niya naintindihan. Ano ibig niya sabihin? Siguro ngayon, ang ginagawa, nagte-text. Kaya yung husband, sa halip na makapakinig sa sermon, binabasa yung text mo. Ang sabi ni Paul, they should not disturb the service and wait until they get home to do so. Yun lang naman po yun. Again, consistent siya sa pinaka-theme ng 1 Corinthians 14, everything is to be done decently and in order. Kailangan nun ng kaayusan. Sapat ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Yeah, be eager to prophesy. Do not forbid speaking tongues. If you have the gift, exercise it. Just exercise it properly. Basta tandaan natin ito. Always think of the common good. Huwag lang sarili mo. Kapag maayos naman ang pagsasagawa ng mga kaloob na to, ang church ang napagpapala. Ang church ang nabibuild up at hindi sa kung sino man. Ang panalangin ko po ganito, tayo ay will be sensitive to what the Lord has been opening. What the Lord has been, the gifts that God has given us. Ang kinakailangan lang po ito, number 1, tandaan niyo po, biyaya yan. The gift, the Greek for the word gift is charisma. And the root word of charisma is grace. Hindi mo pwedeng pagyabang, kasi nakita ni Lord, mapalad siya, nandito ako, kaya ako binigyan ng gift. Hindi ka karapat dapat. Biyaya lang na Diyos. Kagandang loob lang na Diyos na may ganyang kang kaloob. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan upang maging daluyan tayo ng kagandang loob sa iba. That we may build others and not ourselves.